Sa Reed Academy, walang karaniwang tao ang nangangahas banggitin ang aking pangalan. Lahat ay magalang akong tinatawag na siya. Noong araw na bumalik ako sa paaralan, kahit yaong may napakalaking kapangyarihan, ang apat na dakilang pamilya ay kusang nagbigay daan. Ang mga badge sa kanilang dibdib ay kusang nagbago mula 01 tungo sa 02. Sa pamamagitan ng sistema, alam kong ako ang kontrabidang lalaki sa isang nobelang pang-aristokratang campus. Nauusig sa bidang lalaki dahil sa badge na 02. At sa huli ay malulugmok sa pagkalugi dahil sa sabuatan ng mga bidang babae. Napangiti ako, wala akong anumang damdaming pag-ibig sa mga bidang babae. Mas lalong wala akong interes makipaglaro sa ganitong larong pambata. Unang araw ng pasukan, palamig ang tingin kong pinanood ang bidang lalaki na nagbubuhos ng soy milk sa bidang babae. Nang isang eksenang walang kinalaman sa sarili. Ang driver sa unahan ay nakatingin sa daan at marahang nagtanong, "Binata, pupunta na ba tayo ngayon?" "Hindi muna, hintayin munang maghiwa-hiwalay sila." Hanggang sa ang figura ay mawala sa liko ng gusali ng klase. Ibinaba ko ang bintana ng sasakyan. Ganap na inihiwalay ang lahat ng ingay sa labas. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Pagpasok sa aristokratang akademyang ito, ang apat na reyna ng paaralan ay yumuko sa akin. Biglang tumunog sa aking tainga ang pamilyar na boses ng makina. "Kaya ano ang balak mong gawin? Maging tagapagligtas ba ng bidang lalaki? At palitan ng kapalaran ng mas mabuti? O kumilos ngayon at paalisin siya upang putulin ang lahat ng problema?" Sa narinig ko inayos ko ang aking kasuotan. Sumili ang bahagyang mapaglarong ngiti. Ginagamit ng Reed School ang isang munting badge upang hatiin ang mga tao sa iba-ibang antas. Ang puting badge sa dibdib ng bidang lalaki ay simbolo ng isang espesyal na estudyante. Umaasa sila sa malaking yaman para makapasok sa mundong ito. Ngunit tinatakan pa rin bilang hindi kabilang sa amin. Kahit sa pag-apply ng work study kailangan ng 3 karagdagang rekomendasyon. Pati pagpasok sa laboratorio kailangan pang pumila ng 3 buwan. Samantalang ang pilak na badge ay simbolo ng mga bagong mayaman. Ang bawat estudyanteng may pilak na badge ay mga mayamang ikalawang henerasyon na sumikat nitong mga nakaraang taon. Nagmamaneho sila ng sports car at pumaparada sa eksklusibong lugar. Pagkatapos ng klase ay dumidiretso sa equestrian club. Hindi lamang iyon, pilitan pa nilang ginagaya ang mga estudyanteng may gintong badge. At saka hinahamak ang mga may puting badge, na para bang mapapatunayan nitong mas mataas sila kaysa sa iba. Samantalang ang gintong badge ay para sa mga angkan na may 3 o higit pang henerasyon. Mayroon silang eksklusibong VIP reading room. Kahit sa klase ay may assistant na naghahanda na ng mga tala. Para sa kanila, matagal nang nakaayos ang mga mapagkukunan. Hindi na nila kailangang magsikap. Ngunit higit pa riyan, may mas nakakatakot pang presensya. Iyon ang 5 may lilang gintong badge sa buong akademya. Sila ang tunay na mga may-ari ng paaralan. Dahil ang mga patakaran ay ginawa mismo para sa kanila. Ito ang Reed, isang lugar na bumubuo ng uri gamit ang kulay ng badge. Sa sandaling ito pinagsasabihan ng guro ang mga espesyal na estudyante. Sumunod kayo sa mga patakaran. Huwag subukang labanan ng utos ng mas mataas na badge. Sa ganitong paraan lamang kayo makakapagtapos ng matiwasay. Katatapos lamang magsalita, biglang tumayo si Ji Bachang. Hindi ko susundin ang ganitong hindi makatarungang sistema. Nakataas ang kanyang ulo at malamig ang tinig. Ano ngayon kung puting badge? Ano naman ang gintong badge at lilang gintong badge? Ipinanganak lang silang maswerte. Ibig bang sabihin ay mas mahalaga sila? Ang kanyang mga salita ay sinabayan ng ilang pagsang-ayon. Nang makita iyon mas lalo pang tumuwid ang tindig ni Ji Bachang. Inakala niyang nasabi niya ang saloobin ng lahat. Ngunit ang guro sa entablado ay ngumiti. Inilabas niya ang isang lumang listahan. Itinuro ang hanay ng mga nag-drop out. Si Li Kai noong nakaraang taon. Si Ding Jia noong 1 taon pa. Noong una ay pareho rin sila sa iyo. Sinasabing babaguhin ang mga patakaran ng paaralang ito. Tiningnan siya ng guro ng malamig habang nagbubuklat ng leksyon. Kapag ilang beses ka nang sumalpok, malalaman mo ang mga patakaran ng paaralang ito. Hindi iyon nababali sa pamamagitan ng tapang lamang. Nanggigil si Ji Bachang. Ngunit naalala niya ang kaninang umaga. Ang mapagmataas na dalagang may lilang gintong badge. Siya pala ang kumakatawan sa pinakataas na antas. Ngunit umaasa lang sa karangyan ng pamilya. Samantala sa eksklusibong lounge ng lilang gintong badge, biglang itinulak ni Leng Qingqiu ang pinto. Tinitigan ang 3 pares ng kanyang white shoes na limited edition. May makapal na mancha ng soy milk sa dulo ng sapatos. Hinayla niya ang sutlang scarf. Galit na galit, buwisit na lalaki. May hawak na soy milk pero hindi tumitingin sa daan. May gana pang tawagin akong mapagmataas na dalaga. May mahinang tawa mula sa sofa area. Si Shen Yuchu ay may hawak na talumpati sa pagbubukas. Puno ng panunukso ang kanyang tingin. Nakakainis talaga kapag nasira ang limited edition. Pero bakit sa mismong pares mo pa tinamaan? Bahagyang ngumiti siya. Noong nakaraang taon milk tea. Noong 1 taon fruit juice. Ngayong taon mas grabe diretso ng soy milk. Miss Leng, hindi mo ba napapansin? Tuwing opening day ikaw ang sentro ng aksidente. Nagbago ang tono ni Shen Yuchu na mas lalong mapanukso. Parang may pumipili talaga sa iyo. Kahit hindi mamatay siguradong may kapalit na pinsala. Ngayon wala rin namang nangyari sa taong iyon. Mukhang muling kinilig ang puso. Biglang namula ang mukha ni Leng Qingqiu. Dinampot niya ang libro at ibinato. Tumigil ka sa kalokohan. Sa sandaling iyon, tumayo si Moyulo na may ngiti sa labi. Ngunit hindi matututulan ang kanyang tono.
Huwag kalimutan, pumasok na siya ngayon. Isang pangungusap lang. Agad na nawala ang galit ni Leng Qingqiu. Sa halip ay naging masigla ang buong pagkatao niya. Sumandal siya sa sofa. Direktang itinuro ang sarili niyang badge. Ilang araw na ang nakalipas. Ang numero ko ay 02 na. Kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Todo ang pagtaas ng kanyang ngiti. Bukod sa kanya, sino pa ang lalampas sa atin para maging 01? Siguradong magiging napakaaliw ng susunod na 2 taon. Kasabay nito, nagkagulo ang buong akademya. Narinig mo ba? Pumasok na raw ang taong iyon. Sa oras na ito ako ay nakatayo sa opisina ng punong guro. Bahagyang nakayuko ang punong guro. Hawak sa 2 kamay ang kasaysayan ng paaralan. Magalang niyang ipinakikilala sa akin ng akademya. Ngunit tahimik lamang akong nakatayo sa tabi ng bintana. Mahigpit ang pagkakakabit ng pilak na butones ng madilim na asul na uniforme. Ibinaba ko ang aking paningin. Napunta ang tingin ko sa maliit na kayumangging nunal sa ugat ng aking palasingsingan. Parang alikabok na pinaputi ng liwanag ng buwan at malinaw na malinaw. Ngunit ang babaeng nasa tabi ko na si Licia ay nagdulot ng pagkainis. Suot niya ang kaparehong uniforme. Ngunit bukas ang kwelyo ng walang pakundangan. Ang kanyang mga mata ay tila nakadikit sa akin. Mula sa buhok hanggang sa mga daliri. Nakatuon at banayad ang tingin niya. Ngunit inis lang ang naramdaman ko. Sa wakas ay natapos magsalita ang punong guro. Tumalikod ako at umalis. Agad na sumunod si Licia at naghanap ng mapag-uusapan. May light and shadow exhibit mamayang hapon. Gusto mo bang pumunta? Marahan akong umuo. Itinuro niya ang mga painting sa pader at walang tigil sa pagsasalita. Ngunit hindi ako huminto sa paglakad. Wala siyang magawa kundi humabol at magtanong ng mahina. Interesado ka ba sa mga retro na gusali? Sa wakas ay tumingala ako at tiningnan siya. Isang salita lang ang isinagot ko. Hindi, tamad na akong pansinin pa siya. Ibinaling ko ang tingin sa liko ng pasilyo. Isang lalaki ang may buhat na banta ng papel. At nagmamadaling tumatakbo papalapit. Sa sandaling iyon umatras ako ng kalahating hakbang. Eksaktong naiwasan ng aninong iyon. Sa susunod na segundo, siya ay diretso namang bumangga sa dibdib ni Licia. May malakas na kalabog. Nagliparan ang mga papel sa ere. Isang papel ang eksaktong bumagsak sa tabi ng paa ko. Nakasulat doon, tutol sa default na sistema ng badge. Ang ilang salitang iyon ay masyadong kapansin-pansin. Nang makita ni Licia ang laman ng papel, bigla siyang tumingala sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Ngunit nakatalikod na akong umalis nang hindi lumilingon. Bakit hindi ko pinanood ang eksena ng pagkikita ng bida at bidang babae? Dahil isa rin itong nakakabagot na palabas. Wala akong interes panoorin ito sa 2 beses. Inayos ko ang manggas ng aking damit. Sumili ang isang malamig na ngiti sa aking labi. Susunod na lalabas ang masamang lalaking supporting role. Pumasok ako sa bulwagan. Sa sandaling itinulak ko ang pinto. Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Lahat ng tingin ay sabay-sabay na damaykit sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga mata. Na mahigpit na nakapako sa lilang gintong badge sa aking dibdib. Walang emosyon akong naglakad sa marmol na sahig. Dadada, ang malinaw na tunog ng mga hakbang sa katahimikan. Ay tila kumakatok sa puso ng bawat isa. Hanggang sa huminto ako sa gitnang upuan ng unang hanay. At umupo, ang huling tunog ng takong na tumama sa sahig. Parang isang hatol, na natiling walang nang ahas magsalita sa buong bulwagan. Ngunit nang ako ay makaupo, bahagyang lumuwag ang tensyon sa buong lugar. Hindi na mapakali si Leng Qingqiu sa tabi ko. Lumihis siya at isinandal ang siko sa sandalan ng upuan. At hinayla ang isang malamig na ngiti patungo sa akin. Matagal tayong hindi nagkita. Binatang Ye, napakahirap mong ayain. Hindi man lang ako tumingala at malamig lang na lumingon. Leng Qingqiu, noon ay tinamad lang akong pansinin ka. Dahil maingay ka at walang saysay. Huminto ako sandali, malamig ang tinig na parang iced tea. Umaasa akong simula ngayon. Hindi ka na ganoon kabagot. Pagkasabi ko ay diretso akong humarap sa unahan. Hindi man lang nagbigay ng kahit isang sulyak. Biglang namula ang mukha ni Leng Qingqiu. Mahigpit niyang hinawakan ang ballpen at pumuti ang mga daliri. Sino ang sinasabi mong walang saysay? Nagngangalit siyang nakatitig sa aking likuran. Sa sandaling iyon, may mahinahong tinig ng babae mula sa kabila kong panig. Si Shen Yuchu ay yumuko at tumingin sa badge sa aking dibdib. Matagal na tayong hindi nagkita. Xiao Wu daw. Bahagya akong tumango sa tumayo at naglakad patungo sa entablado. Nang dumaan ako sa tabi ni Leng Qingqiu, marahan niyang tinapak ang taong iyon. Sige na, huwag mong gawing katawa-tawa. Galit na galit si Leng Qingqiu na humarap pabalik at tumahimik. Ngunit hindi pa man tahimik ang bulwagan. Biglang bumukas ang gilid na pinto. Sumugod si Licia na magulo ang kulot na buhok. Isang tingin lang ay nakita niya ang bakanteng upuan sa tabi ko. Mali ang hakbang at sumiksik siya papunta roon. Isang siko ang tumama, at itinulak palayo si Muyulo na aabot pa lang sa upuan. Makikiraan. Paulit-ulit niyang bulong, at umupo sa tabi ko. Sa sumunod na segundo, lumapit siya sa akin na malambot ang boses at parang naaawa. Xiao Wu daw, bakit bigla kang umalis kanina? 2 beses kitang hinanap sa pasilyo. Akala ko maghihintay ka sa hagdanan. Bamaling ako at malamig siyang tiningnan. May obligasyon ba akong hintayin ka? Ngumiti siya na parang walang pakialam. Di sa susunod didaykit na ako sa iyo. Para hindi na tayo magkahiwalay. Umismed ng malamig si Leng Qingqiu sa tabi. Plastic, tumingin pa siya kay Muyulo na nakatayo na parang nanonood ng palabas.
May araw ka rin ganito, Ginoong Pangulo. Huwag ka nang tumayo riyan na parang sagabal. Dahan-daang bumaling si Licia. At nagpakita ng pilit ng ngiti. Ikaw pala iyon. Pasensya na. Inangkin ko na ang pwestong ito. Pagkasabi noon agad siyang humarap muli. At muling buwang-ulong sa tabi ng aking tainga. Hindi ba may bakante pa sa tabi? Bakit ka pa nakatayo riyan? Sa sandaling ito, tinapos ni Shen Yuchu ang talumpati sa entablado. Ang malinaw na tinig niya ay umalingaw sa buong bulwagan. Maaari na kayong magtaas ng kamay at magtanong. Kung wala naman, hindi pa tapos ang kanyang salita, biglang may marinig na malinaw at matatag na tinig ng lalaki sa hulihan. Isang tao ang biglang tumayo, mahigpit niyang hawak ang handbook at pumuti ang mga daliri. Malamig niyang ibinato ang tanong. Ate, kailan naalisin ang sistema ng ranggo ng badge ng akademya? Marahang kumatok ang daliri ni Shen Yuchu at kalmado ang tono. Iyan ay dapat mong itanong sa punong guro. Ngunit hindi na siya hinintay ng lalaki at biglang tumaas ang boses. Ay tanong ko na, sinabi ng punong guro na wala siyang karapatan. Ang kanyang tingin ay matalim na dumaan sa entablado. At bumagsak sa aming unang hanay. Sinabi niyang hindi siya ang may pasya. Ayun naman, mga tunay na may-ari ng akademya na may lilang gintong badge. Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Sa unang araw pa lang ng pasukan ay nangahas na siyang humamon. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Shen Yuchu ngunit biglang nanlamig ang mga mata. Maingat niyang inayos ang manggas at dahan-daang nagsalita. Bilang isang bagong estudyante, wala ka pang naranasan. Ano ang nagtulak sa iyo na magmungkahi nito? Agad na malakas na sumagot si Ji Bachang. Kailangan pa ba ng karanasan? Hinahati ang mga tao ayon sa kulay ng badge. Sa anong karapatan? Bukod sa inyo na may lilang gintong badge. Ang natitira, hindi ba lahat ay inaapi? Kinwestiyon niya ang lahat. Handa ba kayong tanggapin ito? Ngunit walang sumagot. Tumulyap si Shen Yuchu sa amin at biglang nagsalita. Kung ganoon, magtaas na lang tayo ng kamay at bumoto dito mismo. Ano? Hindi ito patas. Nataranta si Ji Bachang. Itinuro niya ang ilang kakarampot na kaklase sa tabi. Kaunti na nga lang kaming special admission. Kami lang ang narito. Kahit kaming 5 ay sabay-sabay magtaas ng kamay. Kayo lang ay magtipon ng 6 ay matatalo na kami. Hindi ba bilang lang ito ng dami? Ngunit tumayo si Shen Yuchu at sinuyod ng tingin ang ibaba ng entablado. Ayon sa loika mo, kami lang ang nakikinabang. Ang natitira, hindi ba dapat ay nasa panig mo? Nawalan ng masabi si Ji Bachang. Sa sandaling iyon, bigla niyang itinaas ang kamay at itinuro si Leng Qingqiu sa tabi ko. Isa siyang third year. Sa anong karapatan niya sinasakop ang upuan ng aming mga freshman? Parang nakahawak ng huling pag-asa si Ji Bachang at mahigpit na kinuyam ang manggas. Ang tingin ay parang may apoy. Nakatitig sa lilang gintong badge sa dibdib ni Leng Qingqiu. Mukhang sisubog na si Leng Qingqiu. Dahan-daang nagsalita si Shen Yuchu. Iyan ay pwestong sadyang inireserba ng paaralan para sa lilang gintong badge. Hindi para sa iba. Biglang tumuwid si Ji Bachang at tumaas ang boses. Iyan mismo ang patunay na hindi makatarungan ang mga patakaran. Sa anong karapatan ang tulad niyang umaasa lang sa pamilya? Tama na. Isang malakas na sigaw. Biglang tumayo si Leng Qingqiu mula sa upuan. Humarap siya at matalim na tinitigan si Ji Bachang na puno ng panunuya. Ikaw na naman yung nasa gate kaninang umaga. Ikaw ang nagbuhos ng soy milk sa sapatos ko. Nagtataka pa ako noon kung bakit eksaktong sa akin ka bumangga. Ibig sabihin sinadya mo pala. Ngayon mas malinaw na. Pagkatapos mong ibuhos ang soy milk ginawa mo pa akong abusadong dalaga. Talagang kumpleto ang palabas mo. Pagkarinig nito si Ji Bachang ay parang pasang naapakan ng buntot. Biglang nagwala. Anong sinasabi mo, sino ang sinadyang buhusan ka? Itinuro niya ang sapatos ni Leng Qingqiu at malakas na tinapak ang sandalan ng upuan. Sinabi ko nang hindi kita nakita. Ikaw ang nakatayo riyan at hindi gumalaw. Patuloy pang nagdadahilan si Ji Bachang at sinabing babayaran niya ang sapatos. Ngunit binaligtad niya at pinaratangang sinadya ni Leng Qingqiu. Malakas ang paghinga niya. Nanginginig na ang boses. Sino ba ang gugustuhin makuha ang atensyon ng katulad mo? Sobra ang pag-iilusyon mo. Ngunit tumawa ng malakas si Leng Qingqiu. Inalam mo pa talaga kung sino ako. Talagang napaka-inosente mo. Sa puntong iyon ibinaba ko ang aking paningin at naisip. Talagang nakakabagot. Akala ko may kaya siyang gawa ng gulo. Sa huli umiikot pa rin siya sa bidang babae. Sa sandaling iyon, nagsalita si Shen Yuchu upang putulin ang pagtatalo ng dalawa. Huwag sayangin ang oras ng lahat. Direkta niyang inanunsyo ang pagtatapos ng salo-salo. Ngunit may nais pang sabihin si Ji Bachang. Hinayla siya ng kaklase sa tabi at tinatingin sa paligid. Ang mga tingin sa unahan ay pawang mapanlibak. Hindi siya pumayag at tumitig pabalik. Ngunit biglang nagtipon ang mga tao sa aking banda. Wala nang tumingin pa sa kanya. Mabilis na bumaba ng entablado si Shen Yuchu. Si Muyulo ay maingay nang nakapaligid sa akin. Xiao Wu daw, gusto mo bang puntahan ang studio ko? Pagkarinig nito ang ngiti ni Licia ay agad na nanigas. Hindi pa nga ayos ang sirang studio mo. Mukhang dapat nang palitan ng presidente. Ngunit nilampasan sila ni Shen Yuchu at tumingin muli sa akin. Ano ang pakiramdam mo? Hindi ako tumayo, bahagya ko lang itinaas ang baba. Walang espesyal. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Shen Yuchu. Pero mukhang ikaw ay nakahanap na ng hindi gaanong nakakabagot na bagay. Tumingala ako. Talaga ba? Katatapos lang ng salita, ang mga estudyanteng naka-custom na uniforme ay agad akong pinalibutan. May nag-abot ng kaong regalo na may berdang sagisag ng angkan at magalang ang tono.
Binatang Ye, ito ang munting handog ng aking ama. May gustong mag-abot ng calling card. Sumiksik sa harapan ko. Nais ng aming pamilya na makipag-partner sa Ye Group. Maaari po ba? Nakatayo ako sa gitna ng karamihan at walang imik. Biglang tumayo si Li Xia at mahigpit na hinawakan ang aking pulsuhan. Humila siya ng manggas at hinarap ang mga tao. Kung pag-uusapan ng kooperasyon, kibigyan muna ng daan. Hindi pa man nakakarik ang lahat. Hinayla niya ako papunta sa gilid na pinto. Ang init ng kanyang palad ay nagpainit sa aking kamay. Sa sandaling iyon may mayabang na tinig mula sa likuran. Kung gusto ninyong hanapin si Binatang Ye, dumaan muna kayo sa akin. Kasunod nito ay tumunog ang malamig na boses ni Leng Qingqiu. Huwag kang magpanggap na maamong tupa. Gaya ng dati nakakairita ka pa rin. Sumimangot si Mu Wanglu. Anong silbi nang sabihin niyan ngayon? Hindi pa rin tayo gusto ni Xiao Wu daw. Habang nagtatalo sila, sumabog na ang buong forum ng akademya.